Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong lingkod, Sol TV Page, muling nagbabalik. At ayan, pakita lang natin ang ating mga bulaklak na maganda, no? So ayan, bago ang lahat, shoutout po muna ako kay Sis Magalo Mix Vlog, Hayat Samoras, Banat Bagsik, Malu de Los Santos, and Pixie Lixie, Ma'am Maria Ligaspi, Ma'am Selena Barbosa, and Sol TV Page, ang inyong pong lingkod. At kung may nalimutan po ako, sorry ha, kasi hindi ko po memorize. Alam niyo naman, lola niyo may amnesia. Ayan. So ito na nga, sino bang ating munting topic ngayon? Real talk lang tayo sa ugaling Pinoy. Ugaling Pinoy tayo ngayon, ano? Na kung saan ay, ayan nga, noong, ito si Diwata ang ating pag-usapan, ano? Na noong si Diwata ay naghihirap pa, walang pumapansin sa kanya, walang nagbibigay, walang nag-aabot ng tulong hanggang sa yun nga, ang kwento ng buhay niya ay siya ay nagsikap. Bagamat siya ay nasangkot sa mga kontrobersya na mga away-away, gulo noong araw na mukha siyang busabos, no? Walang pumansin sa kanya. Tapos nung siya ay naging successful na sa buhay. Ito yung inaalman ng iba na no na lalo na ni Juan Palanga Nation, no? No, kung napapanood niyo si Juan Palanga Nation, no, ito ay idolize ko rin at gaya rin to ni Madam Wakwak, no? Nagsalita siya na bakit may nambabaskas sa kanya na bakit daw pumupunta siya doon kay Diwata, wala man lang daw siyang ibinigay kay Diwata. Alam niyo kung anong katwiran ni Madam One Nation, no? Ni Palangga One Nation. Alam niyo kung anong katwiran niya? Bakit siya magbibigay kay Diwata? Si Diwata successful na sa buhay. Marami ng pera, marami nang nagbigay ng tulong. At pabahay, kotse at etc. kung ano-ano pang materialan dito sa ibabaw ng lupa. Samantalang ang daming humihingi ng tulong sa atin, ang daming naghihirap na talagang wala na halos maisaing, no? Walang maano. Pero bakit nga daw siya magbibigay doon kay Diwata? Hindi naman siya sa nagdadamot. Mas kailangan ng ating mga mahirap na kababayan at yung mga humihingi ng tulong sa kanya ang dapat bigyan, no? Si Diwata kasi hindi man tayo sa may pera na, natulungan na, nagsikap na. So yung iba naman. So ito yung ngayon, itong sinasabi dito ni Vice Ganda, na noong walang-wala ka, walang tumulong sa'yo, ngayon na meron ka na, ang dami nang nakakakilala sa'yo, ang dami nang, kumbaga ang dami nang kunyari ay nagmamahal at nakikisimpatya kuno, nagbibigay ng kung ano-ano, ng mga material na bagay at pera dito kay Diwata, nagbibigay ng mga milyon-milyon, no? Samantalang nung walang-wala, halos hindi man lang nila madikitan at baka hindi nga nila mayakap, kasi nandidiri sila dun sa pulubi, dating pulubi si Diwata, no? So alam naman natin lahat, ang buhay niya ay hahiyag naman sa buong mundo, ang kanyang kapalaran, open book si Diwata, no? So yun. Nakakapagtaka nga lang sa mga Pinoy na yung may mga meron, kung alin na yung sikat, doon yun ang pupuntahan nila at yun, kunyari doon sila magbibigay ng tulong, magbibigay ng mga milyones na kesyo ganito. Samantalang ang daming pulubing nadadaanan nila dyan, ang daming naghihirap na nadadaanan nila dyan, no? Na hindi man lang nila matulungan. Bakit kaya ganun ang Pinoy? Bakit kaya ganun ang ugali ng Pinoy? Alam mo, kahit nga sa kamag-anak, pansin ko. Sa totoo lang, pansin ko yan. Noong ako'y hindi pa nakikilala na ako ay isang talagang sobrang hirap ng buhay namin sa probinsya, hanggang naman ngayon mahirap. Wala man lang pumansin sa ating kamag-anak, Pero nung na tayo ay medyo yun umangat, nakapag-abroad, medyo nakikita nilang kalibel na nila, no? Ayun, marami na akong kamag-anak. Real talk po tayo Bato-bato sa langit, tamaan dyan bukol. Totoo yan. Ramdam ko yan. Kasi isang ganun din ako noong walang-wala ako. Na wala akong alam na naandyan lang ako pakalat-kalat sa mga kapitbahay. Walang kamag-anak pumansin man lang sa akin, wala man lang Sus Maria Josep, no? Bakit kaya ganun na ugali ng tao? Nakakatuwa. So ito kay Diwatang ito kagaya ngayon. Ang dami pang naninira, gaya na lang ng isang babae na naandyan viral ka ngayon sa Facebook. Kumain ka, hindi ka nasarapan doon sa pagkain. Tapos kung ano-ano pa kung ano-ano pang ginawa mong animal ka, nasasabi mo hindi ka satisfied doon sa pagkain, hindi masarap, hindi para sa iyo yung pagkain na yun. Ngayon kung gusto mong lumamo, nayawa ka, doon ka kumain sa mga 5-star hotel, no? Hindi yung diyan ka nagmamagaling, diyan ka nagyayabang, nakasasabi mo walang lasa yung pagkain ni Diwata. Maniniwala akong walang lasa diyan kung walang isa man kumain sa kanyang niluto, So kayo mga kababayan, maniniwala ba kayo na walang lasa, hindi masarap yung pagkain ni Diwata? Sige nga, obserbahan nyo nga, doon sa isang nagsalita o doon sa napakaraming taong kumakain, na talagang satisfied naman sa kanilang pagkain doon. Mura na, marami pa, no? Mabusog pa sila. So yon, itong isang nagrereklamo na to, si Ateng, na naandyan po sa Facebook, hanapin nyo po yan, sikat po siya ngayon, na nagrereklamo na wala daw lasa.
wala raw lasa yung pagkain ni Diwata, no? Hindi raw masarap, kesyo. Tapos yung iba sabi marumi pa daw. So sa nakikita naman natin sa ginagawa ni Diwata sa pagluluto at sa gawan niyang pagkain ay malinis naman at talagang mukhang yummy, no? Mukhang masarap. So, maniniwala lamang ako na hindi masarap ang kanyang pagkain kung wala man lang ni isa na kumain sa kanya. Eh, kita nyo nga yung iba dyan nagtitiis ng pila, kahit pagkahaba-haba ng pila nagtitiis para lamang may makatikim sila doon sa pagkain ni Diwata, no? At saka siya lang yata mukhang hindi nasarapan doon. Sa milyon na kumakain yata doon, araw-araw, eh, mandaming kumakain. Siya lang yung hindi nasarapan. So, ang purpose dito ni ating ay para manira lamang at magpasikat. O ngayon, sikat ka ng makapalang mukha mo, no? Lumamon ka na nga, ha, nalibre ka na nga, nabusog ka na nga, nagreklamo ka pa, nanira ka pa. Ganyan ba talaga ugali ng Pinoy sa atin? Na pag naiinggit ay kailangan siraan, gayahin mo na lang si Diwata. Ha? Para umasenso naman yung buhay mo, di ba? O kagaya ni nung nagbigay ng bahay at sasakyan kay Diwata, di ba ginaya niya si Diwata? Maraming nambaba sa kanya doon dahil gaya-gaya siya, pati yung niluto ni Diwata, ginaya niya, pati tarpaulin, ginaya niya lahat kasi nainggit siya kay hindi siya nainggit, kumbaga na-inspire siya, no? Na-inspire siya sa ginawa ni Diwata. Kahit siguro ako pag uwi ko ng Pinas, ganyan din ang gagawin ko, gagayahin ko rin si Diwata, no? Pero hindi ko siya sisiraan, gagayahin ko siya para mas marami ring ma-inspire na yung mga dating walang-wala na kala mo'y wala ng pag-asa sa buhay ay magkaroon ng pag-asa, no? Maging sa kanila yung dinanas ni Diwata. So, ma-inspire sila na kahit pala sabihin nandun ka na sa lugmok ng buhay, nakala mo wala ka ng pag-asa, meron pa pala, no? Basta't magsikap ka lang, determinasyon, pagsisikap, sipag at tiyaga ang ating kailangan, no? Kasi kahit tayo may puhunan, kung wala tayong tiyaga, wala tayong sipag, hindi tayo aasenso, ha, mga kababayan? Tandaan natin, sabi nga ay walang yumaman sa pagtatrabaho, pero sa pagninegosyo, may naging milyonaryo. Totoo yan, dahil ako, ranas ko ilang taon na ako dito nagtatrabaho ni singkunduling, wala akong naipon, no? Samantala yung nagtitinda sa atin ng kwek-kwek, yung mga nagtitinda sa atin ng mga barbecue na yan, na nakapagpatayo na ng mga mansion, ng mga bahay nila, nakabili na sila ng gusto nilang bilhin. Samantalang kami na nagtatrabaho hanggang ngayon, walang sariling bahay sa atin, no? May bahay man, kubo-kubo, wala tayong mansion, no? Samantalang yung mga vendors lang dyan, ang lalaki na ng mga bahay kasi masipag sila, matyaga sila, di ba ga? So yun lang mga kababayan, ang ating update ngayon at sana ma-inspire tayong lahat ng may pag-asa. Sana yung mga nawawalan ng pag-asa dyan, ayan, tingnan nyo lang ang sinapit ni Diwata, no? Tingnan nyo lang yung kanyang mga ginawa sa buhay, yung kanyang determinasyon. Kung kaya ni Diwata, kaya nating lahat yan. Sipag at tiyaga lamang ang ating puhunan at wag man lamang sa kapwa. Wag manira, wag gumawa ng masama sa kapwa para tayo ay i-bless ng ating Panginoon. So mga kababayan, gawin nating inspirasyon yung mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Tingnan nyo lang ang sitwasyon ni Diwata. Sipag lang, tiyaga lang, no? So yun, maraming salamat sa inyong lahat and God bless. God bless po. Araw po ngayon ng Friday. At happy Friday, happy weekend sa inyong lahat. Bye-bye! Ang inyong lingkod, Sal TV PH Official. Maraming salamat and God bless. Ayan. Ayan. Bye-bye po sa inyong lahat at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Sa huli nagpakita ang lola nyo. Ayan. So, ayan, maraming salamat at sana po pakisupport nyo ang ating munting channel at huwag nyo rin po skip ang inyong mga ads. Malaking tulong po yan sa atin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Babu!